Welcome sa Hey Anime Sensei! Sa paggising ni Ryota ay ang pagpansin niya naman na tila wala ang iba nilang kasamahan maliban kay Emily. Sa kanyang pagtanong ay ang pagsagot naman nito na si Celeste at Eve ay maagang tumungo sa dungeon. Dagdag pa ni Emily na napakadaming carrot ang lumabas sa dungeon ng Telulo. Samantalang si Alice naman ay nanatili sa dati nitong panuluyan sapagkat si Bonesy ay natatakot kay Celeste. Ayon pa kay Emily na mas minabuti niyang manatili sa bahay sapagkat ngayong araw ang Harvest Festival. Meron din umano silang usapan ni Alice na sila ay magkita sa tanghali upang mag-ikot sa lugar. Agad ding umikot ng bayan si Emily at Ryota upang makiisa sa ginaganap na festival. Manghang-mangha naman si Emily nang makita ang iba't ibang paninda. Ayon kay Ryota na dahil sa dungeon lumaki at nanatili si Emily kung kaya bago din sa mga mata nito ang ginaganap na festival. Natigilan naman ang dalagita matapos makita ang isang bagay na nag-agaw ng kanyang atensyon. Hindi na din nagdalawang isip si Ryota na bilhin ang bagay na iyon na nagkakahalaga ng 3,000 pilo. Agad rin itong inilagay ni Emily sa kanyang sandata bilang palamuti. Nang magtanghali ay nagkita naman ang tatlo sa fountain at sa paglapit ni Alice ay ang pagturo naman ito sa lugar kung saan ay may nakita siyang kakaibang stall. Pagkatapos ay agad silang tumungo sa tindahan ng lalaki. Ayon sa lalaki na kung ang grupo ba nila ay nagawa ng makapasok sa dungeon ng alcohol kung saan ay dito makikita ang isang halimaw na tinatawag na plated mouse at kung ito ay matatalo ay isang sandamakmak na experience point ang maaari nilang makuha. Dagdag pa ng lalaki na kung iiwanan umano nila ang isang kahon na ito ay agad na lalabas ang isang plated mouse na siyang stray ng kahon at kung ito ay mapapatay ng kung sino man ay agad itong makakatanggap ng mabilisang pag-level up ng kanyang experience point. Pagkatapos makabili ng isang kahon upang masubukan ang mga ibinahagi ng lalaki ay ang paglabas nga ng isang plated mouse, upang hindi ito makatakas ay ang pagbaril naman ni Ryota gamit ang kanyang binding bullet kalakip ang kanyang reservation spell. At dahil hindi nagagawang makapag-level up ni Ryota at Alice kung kaya ay si Emily ang kanilang hinayaang makatapos sa nilalang, nang ito ay mawala ay ang paglabas naman ng isang bala ng baril na kulay lila. Nagtaka naman si Alice sapagkat sa buong akala nito ay wala umanong drop item ang isang stray, ngunit tugon ni Ryota na dahil sa kanyang reservation spell kaya may makukuha silang gamit mula dito. Tugon naman ni Emily na tumaas na umano ang kanyang experience rate at sa pagpulot ni Ryota sa bala ay ang pagrinig niya naman sa boses na nagsasabi na siya umano ay nagkaroon ng isang strength ending bullet. Upang maging malinaw ang makakaya nitong gawin ay ang pagsubok niya naman dito sa isang malaking bato. Pagkatapos magamit ang bala ay ang pagtaka naman ng bida gayong hindi man lang ito pumutok kaya inakala niyang may sira ang kanyang armas. Subalit nang muli niyang pinaputok ang kanyang baril gamit ang isang ordinary bullet ay ang pagkatuwa niya naman sapagkat ilang ulit na mas pinalakas ang kanyang baril. Kaya matapos nito ay agad silang bumili pa ng maraming kahon upang magkaroon ng maraming bala na tulad nito. Pagkatapos ay agad silang bumalik sa bayan at pagkaantala naman ang kanilang pag-iikot gayong may narinig silang nagsisigawan. Sa kanilang paglapit ay ang pagsilay naman nila sa isang halimaw na nakawala sa kulungan. Agad naman itong inatake ni Ryota subalit mas lumaki pa ang kakayahan ng nilalang hanggang sa ito'y inatake ni Emily na siyang dahilan ng lalong paglaki at paglakas ng halimaw. Sa paglapit naman ng grupo ni Neptune ay ang pagwika nito na tila pinalaki naman umano nila ng masyado ang halimaw. Humingi na din ng tulong si Ryota dito gayong kinakailangan nila itong gawin para sa kaligtasan ng kanilang bayan. Sa pagbigay ni Neptune ng sinyales sa kanyang mga kasama ay ang agad din itong paggawa ng spell na Devil Curse at God Bless. Dalawang magkasalungat na kakayahan na siyang pinagkaisa sa katawan ng pinuno nilang si Neptune at sa pag-atake ni Ryota gamit ang binding bullet ay siya ring pag-atake ni Emily at pagbigay rin ng ambag ni Neptune na siyang dahilan ng pagkatalo ng halimaw. Pagkatapos ay agad ring nagpasalamat ang batang babae dahil sa kanilang ginawang pagligtas sa kanya, anya na nais niya din umanong maging katulad nilang adventurer sa kanyang paglaki. Isang kasabihan naman ang iniwan ni Ryota sa bata, anya na ang pagiging masipag ay may kaakibat na gantimpala. Bigla ding natigil ang kanilang usapan matapos silang tawagin ni Celeste na kasama si Eve mula sa dungeon ng Telulo. Bahagi ni Celeste na agad umano nilang tinahak ang daan pa uwi gayong may nabalitaan silang nakikipaglaban ang kanilang party mula sa nagwawalang halimaw subalit sa kanyang nakikita tila nagawa na itong matalo. Tugon naman ni Ryota na ito umano ay dahil din sa tulong ng
ng Neptune family, agad ring ipinakilala ni Ryota kay Neptune ang kanyang buong party at ang muling pag-usap nila ni Neptune. Anya na maaari pa rin umanong sumali sa kanilang grupo si Ryota at muli ring pag-reject ng bida sa offer nito. Naintindihan naman ito ni Neptune at agad nitong pagpaalam. Pagkatapos ay nagtipon ang kanilang grupo sa tabi ng fountain habang pinag-uusapan ang kanilang ginawa sa araw na iyon, at dahil sa pagtakbo ay ang pagwika naman ni Alice na siya ay nagutom ng kaunti, at upang ma-enjoy ang ginaganap na festival ay agad silang nag-decide na mag-ikot sa bayan. Hindi naman magmaliw sa saya ang kanilang party habang sinusulit ang bawat sandali ng nagaganap na festival. Sa kanilang pagkain ay ang pagkagulat naman ni Ryota at Emily sapagkat nakita nilang kumain ng karne si Eve. Bahagi naman ng babaeng Bonnie na ayos lang naman pag kumakain ng karne ang rabbit, at pagbahagi ni Alice na meron din umano siyang nakitang stall na may binibentang pagkain na gawa sa carrot, ngunit tugon naman ni Eve na siya ay matakaw subalit masasarap lamang na carrot ang kanyang kinakain. Habang sila ay naglalakad bitbit ang kani-kanilang pagkain, bigla namang napatigil si Alice matapos itong makaramdam ng maraming halimaw, subalit ang direksyong kanyang tinuturo ay ang arena kung saan ay kasalukuyang ginaganap ang paligsahan laban sa mga stray. Ayon kay Celeste, ang bawat kalahok ay binubuo ng 2 tao at kung ito man ay mananalo laban sa isang stray ay maaari itong makauwi ng rare item. Bigla ding nagwika si Ryota na nais niya umanong subukan ang patimpalak kasabay ang kanyang pagpili kay Celeste bilang kanyang partner. Anya na magiging mahalaga ang gagampanan nitong tungkulin sapagkat maraming alam si Celeste pagdating sa uri ng mga monster. Ikinatuwa naman ito ng dalaga at sa kanilang pagpasok sa arena ay isang slime monster naman ang kanilang nakaharap na tulad sa nakalaban nilang rare monster sa loob ng telulo. Sa pagsunog ni Celeste sa halimaw ay ang pagkamangha naman ni Ryota gayong mas lumakas pa ang kapangyarihan nito, subalit hindi pa nagawang magdiwang ng dalaga dahil buhay pa ang halimaw na kanilang kalaban. Bigla namang naluso ang nilalang matapos itong barilin ni Ryota. Pagkatapos ay agad na pinuri ni Ryota si Celeste dahil sa lalong lumalakas ang kapangyarihan nito, kaya wika ng dalaga na mas lalo niya umanong gagalingan upang maging mahalaga siya kay Ryota na tulad sa pagpapahalaga nito kay Emily. Ngunit wika ni Ryota na hindi na kailangan gayong pareho lang umano itong mahalaga sa kanya, kaya lalong kinilig ang dalaga sa bida. Kinagabihan ay sabay-sabay din silang lumabas ng arena at pagwika ni Ryota na kung ano ang nakuha nilang item mula sa pinalunan nila sa patimpalak. Sa pagkuha nito ay ang pagtaka naman ni Celeste gayong unang beses niya itong makita, agad naman itong kinuha ni Ryota at pagsinde gayong isa itong fireworks. Hindi rin inakala ng bida na magagawa niyang maglaro nito sa bago niyang mundo. Pagkatapos maubos ang mga fireworks ay ang pagwika naman ni Alice na ito din umano ang unang beses niyang makapaglaro nito hanggang sa nag-iba ang katauhan ng dalagita. Bigla itong naglakad at hindi pagpansin sa kanyang mga kasama, bumalik naman ito sa normal matapos siyang hawakan ni Ryota. Wika ni Alice na tila meron umanong tumatawag sa kanya at pagturo nito sa direksyon kung saan naruroon ang dungeon ng Nihonyan. Napaisip din ang kanilang mga kasama na marahil ay isa umano itong monster na tulad ni Bonesy, subalit hindi sigurado si Alice sa isang ito. Wika rin ni Eve na nais niya rin umanong magkaroon ng isang monster friend subalit isang carrot. Kaya wika ni Emily na maaawa siya sa kaibigang carrot nito sapagkat kakainin lang din ito ni Eve. Nais man sanang tumungo ni Ryota sa dungeon subalit masyado nang lumalalim ang gabi kung kaya wika ni Ryota na mas mainam kung umaga nila itong puntahan. Dahil sa mga nangyari kaya wika ni Ryota na mas mainam kung sa kanilang tahanan na umano matulog si Alice. Kinabukasan ay maaga pang pinatawag ng dungeon chief si Ryota Anya na bago sila magsimula sa kanilang tatalakayin ay ang pag-imbita naman ito sa isang kape. Anya na kung isang dosi na ba ng sugar cube ang nais ni Ryota. Ayon sa chief mula pa kagabi ay walang drop item ang nagmumula sa mga monster sa loob ng bawat dungeon kabilang ang telulo, silicon, arsenic, bismuth, polone at selene. Dagdag pa ng kalbong chief na unang beses itong nangyari. Nakakahiyaman umano ay inaamin niya ito gayong hindi niya rin alam kung kailan ito matatapos. Anya na nagmamakaawa siya kay Ryota gayong ito lang din ang nakikita niyang makakatulong sa kinakaharap nilang sigalot. Dahil ito ay para sa kapakanan ng lahat, wala na ring pagpipilian si Ryota kundi ang mag-imbestiga. Pagkatapos ay agad nilang tinungo ang dungeon ng telulo ngunit ilang monster man ang kanilang matalo ay wala pa ring item na nakukuha dito. Nakita rin nila ang dalawang lalaki na
pag-uusap sa di kalayuan. Nag-aalalang wika ng mga ito na papaano na lang ang mga ari-arian nilang nakasangla lalo na ang kanilang pamilya na naghihintay sa kanilang pagbalik. Anila na ano na lang kaya ang kanilang sasabihin sa mga ito gayong hindi sila makakapag-uwi ng pera. Sa pag-alis ng mga ito ay ang pagwika naman ni Celeste na dahil sa mga pangyayaring ito kaya mataas na rin ang presyo ng bawat item kung kaya isang panic buying ang nagaganap sa kanilang bayan. Bigla namang nagulat si Ryota matapos magdala si Eve ng isang slime, anya na gumawa umano ng carrot si Ryota. Noong una ayaw itong subukan ni Ryota sapagkat nawala na ito ng pag-asa subalit matapos barilin ang slime ay ang paglabas din ng paboritong carrot ni Eve. Kaya hindi makapaniwala ang kanilang grupo matapos itong masaksihan. Dahil dito kaya muling naalala ni Ryota ang mga sinabi ni Alice noong gabi at mabilis na nilisan ang lugar upang tumungo sa dungeon ng Nihanyam. Habang binabagtas ang daan sa loob ng Nihanyam ay ang pagwika niya naman sa kanyang sarili na tila nagiging katulad na ng Nihanyam ang ibang dungeon gayong hindi nakakakuha ang mga adventurer ng item mula sa mga kalansay maliban sa kanya. At kung tama man ang kanyang iniisip ay dito niya rin makikita ang pinagmula ng kakaibang kaganapang ito at kung ito rin ang tumatawag kay Alice. Sa patuloy ng kanyang paglakad ay agad niya ring nakita ang isang babae sa level 2 ng Nihanyam. Wika ni Ryota na ito umano ang may kagagawan kung bakit hindi nakakakuha ng item sa bawat dungeon. Anya na ito ang master dungeon ng Nihonyum. Sa kanyang pagbaril ay ang pagtagos naman ng bala sa katawan ng babae kaya agad siyang nagulat at nang sinubukan niyang muling umatake ay ang pagsipa naman ng babae sa kanya na tila hindi rin epektibo ang mga atake ni Ryota dito.